Okay. Hi, everybody. Kumusta? Kamong tanan? Nandito na po inyong Sister Mitos. Second round sa akong lecture karon na oras. So, let's begin na kay para marami akong istorya ngayon sa akong makmak. Hello. Thank you for watching and listening right now. I really appreciate po. Sa akong paryente. Hello, darling Chi. Kumusta? Thank you for joining the live video. Kumusta? Salamat sa pag-join karon sa among PBMA Missionary Works. Okay, let's begin na. Para daghan ako istorya karon. O matapos ako before 9 o'clock. Okay? Salamat Chi. Ikaw food gwapa. Alright, my greetings to our beloved Divine Master, Ruby Didiray Clean Senior, RPBB Supreme President and Founder. Hello po Divine. I'm back again. Second round lecture. Salamat karado sa lakas sa imong gihatag karon. Daghang salamat. Nikalma na akong tiyan. Sa imong mo ko ba ng Sabat na sulok ng daigdig, maayong gabi sa Iduhorot. Sa atong beloved Master Bimborek Leo Jr. Hello po Master, may gabi may paniod to, may buntag. Sa imo kabaran sa New World Spiritual Division. Hello po sa inyo lahat. Sa ating Presidente Sir Yeng Baculo de Cleo, and to all the PBME members around the world, Luzon, Visayas, Mindanao ug abroad. Let's begin na sa akong mensahe karon na oras. Message, I wish that this handy pamphlet can enlighten your questions regarding our association, PBMA Incorporated. We in San Jose, the main office, expect that your worries and problems will at least be given priority through this simple but concise series of questions and answers regarding our field. My hopes for betterment of our organization depend upon yourself on how you will understand this series. We hope for your quick response. Yours truly, Master Bimborek Leo Jr., our PBMA Supreme President. Hello to Sister Carlina Paga. Thank you. Tanong, matupad ba kaya ang naisulat? Maniwala ba kayo nitong pagkasabi? Matupad ang naisulat sa aklat na ako lamang ang makabasa. Malapit ng panahon at ang kadiliman mayroon ng liwanag. Kahit kayo ay nandun pa sa ibang lugar o pook, ikaw ay kukunin o dalhin pag ikay ay matapat sa akin. So, sabi ni Master Junior na
Nandiyan na talaga na nasulat na ang mga pangyayari ngayon sa buhay ng PBMA. Naisulat na ang pangyayari sa buhay ng mundo, sa Pilipinas, or sa imuhang personal life, nasulat na iyan. So, kung ang panahon ngayon ay may kadiliman, mayroong liwanag. O, kay katumbas man yan, dilim at liwanag. Okay? Kahit nandoon pa daw tayo sa lugar o malayong puok, kung tayo ay matapat, ay protektahan talaga tayo. Okay? Yung sabihin ninyo na, magpunta na kami sa San Jose Dinagat kay kamura diha maluwas. Kahit saan ka, kung ikay matapat sa Diyos, protektahan jud ka ng Ginoo. Oo, nandyan palagi ang Diyos kung mabait ka. Okay? Sabi ng iba, kailan pa kaya ang pangako ni Master? Kung mamatay na ako, saan pa kaya ako makikita sa Kanya? Oh, maraming mga membro sa PBM nagsabi na, ang tagal-tagal naman ng mga promises ni Divine Master ni Master, mga pangako na saan na kaya yun? Mapatay na ka o ani, sige hulat-hulat. Diba? May mga membro na ang iniisip ay kayamanan lamang. Ang iniisip, kanunay ragazud, pirmi kwarta ragazud iniisip kanunay. Mga limpak-limpak, kaya laging nagtatanong sa langit, sabi, kailan pa kaya ang Divine mga grasya mahulog? Kailan pa kaya ma-realize? Sabi ni Divine Master, baliw man siguro siya. Sa halip na siya, yung unang makita kaysa mga buhay. Si Marcos, nangako nga na babalik sa Pilipinas. Ako pa kaya ang hindi na ako man ang may-ari dito? So sinabi ni Divine na mga pangako, ang iba ay nawala na ng pag-asa, nawala na ng gana sa PBMA, tapos lagi na lang daw nag-isip ng hirap, lagi na lang nag-isip ng basta, mga negativity ba? Sabi ni Divine Master, mga baliw kayo. Sa halip na kayo ang makakita sa nangyari ngayon sa buhay ng mundo, sa buhay ng inyong personal life, at sa buhay ng mundo ng Pilipinas or ng PBMA, dapat kayo ang makakita yan at magkaroon ng common sense. So, sabi ni Divine dito, si Marcos nangako na babalik sa Pilipinas. Ang iyaha pa daw promises, nga sabi niya, mubalik man po siya sa Pilipinas. Mubalik siya sa mundo. Sabi ni Divine. Si Marcos nga daw nag-promise na mubalik sa Pilipinas. Siya nga daw, nag-promise po siya nga mubalik. Na siya pa daw ang may-ari ng mundo. So tingnan ninyo ang mensahe ni Divine. Ano ang masasabi ni Master tungkol sa pinaghuhula noon? Divine ako. Magsabi sa pinaghuhula noon. Tulungan ako ninyo na madali matapos ang cross na malaki. Saan ang cross na malaki? Sa San Jose Dinagat. Sabi niya, Ruben, Jesus, Rizal, Junior, Mungkado, MacArthur, Master, isa lang. Okay? So, sinabi ni Divine na ang mga hula-hula noong unang panahon, no? Na ang Ginoo nubalik. So sabi ni Divine, siya si Ruben Idira Icleo. Nagpakilala siya na si Ruben Idira Icleo Sr. And then Jesus Christ. And then si Rizal nubalik. Si Master Junior, sabi niya dito, mubalik po. Oh, si Mungkado, nakita ninyo noon unang panahon. Maraming mga old missioner na naabutan si Mungkado. Si MacArthur. Si MacArthur ay naglanding sa Leyte at sinabi niya, I shall return. Sabi ni Divine, nubalik dyan si MacArthur. Kaya, nandyan sa table ni Master Junior sa kanyang mansion. Kung nakapasok kayo dyan, makita ninyo sa table ni Master Junior na nandyan sa ilalim ng glass table ang picture ni MacArthur. Okay?
So sabi niya, Divine Master, Jesus, Rizal, Master Junior, Mungkado, MacArthur, at Master, isa lang daw. So minsan kanilang mga espiritu. So, it means na nag-promise ang kang divine promise, ma-realize jud. Kaya nga nung nubalik man to sila. Oh, si Marcos daw nangako nga mubalik. Bakit naman nagkaroon ng another Marcos? Because ang lahat daw ay nakasulat na sa aklat. Naunawaan. Totoo kaya ang nagsabi na pinaghuhula. So nakilala na ninyo ito. Totoo kaya itong pagkasabi that you cannot stand without friend? Makatayo ba kayo dito sa mundo na walang kaibigan or walang pamilya? Okay. Sabi ni Divine Master, be loyal to all people. God is teaching about love. Like everything who is around you. Wealth is useless if you cannot follow my laws and obligation. Like in your Purok society, all you must cooperate. Are you living alone? No. You cannot stand without a friend. Ako malipay. Sabi ni Master, ni Divine dito na you cannot stand without a friend. So, meaning, marami itong example ha. Sabihin ninyo na, ay, hindi ako maniwala sa Diyos. Ang Panginoon ay inyong kaibigan. Ang Panginoon ay inyong best friend. So, paano ka mabuhay kung hindi ka maniwala sa Diyos? Paano ka mabuhay kung hindi ka magtiwala sa Kanya? Oh, so you cannot stand without friend. Kasi friend natin, best friend natin ang Panginoon. Sabihin na po ninyo na, bahala na ng PBM diha. Mingawon gihapon mo. Mubalik gihapon mo sa PBMA because you cannot stand alone without friend. Okay? Ma-miss nyo pa rin ang mga misyonaryo, misyonarya. Ma-miss nyo pa rin ang mga experiences, ang inyong mga sentimental memories sa PBMA. Kahit sabihin pa ninyo may bagong buhay ka na, may bagong life ka na, pero naay gyud panahon nga mo flashback sa imuhang hunahuna ang imong mga nakaraan sa imuhang kinabuhi, especially your experiences in PBMA. Hanap-hanapin pa rin ninyo ang PBMA Incorporated. Silip-silipon pa rin ninyo ang PBMA. Makiusyo pa rin kayo. Makibalita pa rin kayo sa mga buhay ng PBMA because you cannot stand alone with a friend, everybody. Okay? Tapos sabihin na po ninyo na para kagaya ang pamilya, mag-away. Sabihin ninyo, why pamilya high? You cannot stand alone. Maybe you can stand right now, but later on, you will need it. Okay? So, sabi ni Master na be loyal to people. So, loyal. Meaning, kanang kuwang ka sa imuhang pagkatao ba? Na, di ni mo siya siraan, di ni mo siya awayon, hindi ni mo siya put down, hindi ni mo siya, yung mayroon kang respeto ba? Respeto sa kapwa. May loyalty ka sa ating association, may loyalty ka sa imuhang pagkaikaw, may loyalty ikaw sa batas ng Diyos, may loyalty ikaw sa ato Pilipinas, may loyalty ikaw sa imong pagka-Pilipino. Be loyal to all people. And then mo respeto po ka sa ibang mga lahi. Kay yun man ang sabi ni Divine. Respeto ka mo. Kung maitom na, huwag ninyong tawanan. Kung malaki yan na labi, huwag ninyong tawanan. May puso yan. May damdamin yan. So kailangan nandyan ang inyong respeto. Okay? Yan ang sinasabing loyal to all people. Ang Panginoon ay nagtuturo sa atin ng pag-ibig. Yes! Because sa gitna ng mundo, circle man yung mundo, no? Yung globe. Sa gitna, nakakulit ang pag-ibig. Love. Kasi si Jesus Christ nagpapako sa cross.
tagsakripisyo ni Zaidahang kinabuhi. Nagpadagayday siya ng kanyang dugo dahil love. So, hindi hatred ang kinukulit sa mundo, kundi pag-ibig ang kinukulit or iniwan ng Panginoong Hesukristo sa atin. So sa mundo ngayon, maraming away, maraming kaguluhan, maraming mga kadiliman, pero hindi yan magwawagi. Okay? Ang liwanag ng pag-ibig pa rin ang manatili dito sa mundo. Okay? So, sa mundo natin, kay ang mga tao ayaw naman umibig sa 10 utos, ayaw na umibig sa batas na atong ministro, ayaw na rin magmahal sa kapwa. Nahala, patuloy kayo dyan. Kay ang lahat ay may hangganan, okay? Okay, pero tinuro ng Panginoon, love. Love. Mahirap mahalin ang taong hindi deserving mahalin, no? Pero kay love man jud ang tinuro sa ato, hala, mahala from a distance. Wag nang awayon, wag nang sundutin, wag nang siraan. Kahit ayaw mo yung tao na iyan, ayaw upset na upset ka, disappointed ka, angry ka, pero wag mo nala yan ipatigbabaw. Kay ang gituro sa Ginoo, teaching is love. Respeto na lang, distansya na lang, at mind your own business na lang and move on with your life. Okay? Kasi ang pag-distance mo is a part na gimahal mo imong kaaway. Oh, hindi mo na ginasiraan, ginasundot-sundot, hindi na. So, sa PBMA, kay gituruan man tag love, hala, mahalan ninyo inyong mga kaaway. Idasal ninyo, idasal na matino. Idasal ninyo na malinawagan. Idasal ninyo na magbago sila sa kanilang mga masamang kaugalian. That is love, everybody. Okay? So, love sa ating asosasyon. Kailangan mayroon kayong love. Dahil kung wala kayo love, imanglayas naman mo. Magpunta na kayo sa mga bagong grupo. Kawa man na love. O, kanain nyo ang mga responsibilities and commitments sa inyong pamilya. Kung wala mo love, inyo haraman na ipangtapon sa gilid. Bahala mo diha, oy, bahala mo mga matay mo, bahala mo bapas mo. O, di ba? Pero kay dahil nandiyon kay love, patuloy imuhang pag-love sa imuhang anak, sa imuhang pamilya, even though masakit ang ulo sa imong mga anak, pero dahil sa love, hala mahala, bisan lami na kayo ipanglabay sa bintana. Tapos sa PBM, nakita man natin na maraming mga pagsubok, mga kadramahan, hala, ipatigbabaw ang love. Sa Pilipinas naman, nakita natin na puro mga kadramahan, kay love man ang tinuro sa atin ng Ginoo, don't tell me na ipaswabi mo ang hatred. So, hindi kayan makapasa sa mga spiritual division. Okay? Sabi ni Divine Master, love your enemy. So, makaya natin yan. Maragdaghan na, sablay ngayon na panahon na hindi natin kayang mahalin ato mga kaaway. Kaya bakit? Lagi man nagbukal ato dugo. Lagi man parang layon ay tiger. So, ilagay sa utak at puso. Love ang tinuro ng ating Panginoon. Tingnan ninyo yung panggamot ninyo na number 7. Ano yan? Letter L? Love yan, love. Kita ninyo? Oh, sungkod noon ni Noah, ni Moses. Sungkod. City. The secret number of God. 7. Sa PBAB, mayroon tayong triple 777. Sa message ni Divine Master, that is called complete sacrifice. Na dapat ibuhos natin ang ating love. Okay? So, kung wala akong love sa PBB ngayon, wala akong love sa inyo ha, kaya mo lecture ako, pwede raman, nandoon lang ako sa igdaan, magtingin-tingin ng Korean drama, pero dahil love ko kayo, nandito ako lumabas, nandito ako nakipag-usap sa inyo. Okay? Kahit malayo man ako sa
ate association sa San Jose Dinagat, patuloy pa rin ako nag-suporta ng ating association through sa pagtrabaho ng mga missionary works. Even though na ang mga bagong grupo ngayon na nasa imong harapan, nasa imong tagiliran, nasa imong likod, lapitan ka na, layuan ka pa, nandyan na, tagiliran ka pa, pero kay dahil mayroon love, na natili gajud kita, bisan malayo kita sa San Jose Dinagat. Okay, like everything who is around you. So, lahat daw natin na nasa paligid natin, atin din mahalin. Kung naamoy mga aso, hala, mahala. Kung naamoy mga plantita, hala, busy. Because that is called love. Tapos kung meron kayong mga silingan na mga madamot ng kamunggay, mga tanglad, hala, mahala gihapon. Kay love may gituro ng Panginoon. Kung naay mga nanira sa inyo, ha? Hala, patuloy pa rin ang inyong papakita na, hello neighbor, good morning, kumusta? Even nagdugo imong dughan. Smile pa rin kay love. O, di ba? Love man jud. Kaya kung wala tayong love dito sa mundo, hindi magawa ang ating mga mabuting gawain. Okay? Alright. So, sabi ni Divine, wealth is useless if you cannot follow my laws and obligation. Wealth, meaning yung mga kayamanan ninyo, yung mga kadato ni Jo karon, mga limpak-limpak ni Jo, ijo mga status karon na mga matag-as na ijo mga position sa panggobyerno, dagko na kamo mga sweldo, daghan na kamo mga sakyanan, daghan na kamo mga ari-arian, daghan na kamo mga alahas, uno pa, daghan na gazud ijo mga accomplishment or mga taring-taring na accommodate or dito sa mundo. Useless daw yan, sabi ni Divine. Kung hindi ka makasunod sa batas ng Diyos, sa gobyerno o sa PBMA o sa atong mga obligasyon. Ano ang obligasyon na to? Iyo mga pag-attend ng meeting, pag-seminar, pag-rosaryo, pagpakabait, ito may ay mga obligasyon na to. So, ang imuhang kadato karon na panahon, kung di ka mosunod sa batas ng Diyos, sa gobyerno o sa PBMA, useless ang lahat. Tapos, dato-dato nakakaroon, daghan na kay mga source of income o whatever. Pero, kay wala naman mo active sa PBMA, this is part sa atong obligasyon nga mo suporta, mo pakita ng loyalty, honesty sa ato association, no? Kung wala na siya, out balance pa rin. Tikwang. So, useless kuno. Sabi ni Divine, useless. So, kagaya daw sa inyong mga purok, o sa inyong Pilipinas, society, kailangan na tayo mo cooperate. O, sa ato purok, kung na mga sabihin na, maglimpyo ng mga neighborhood, magsilhig-silhig ta ng Sabado, magbayanihan, that is called cooperation. O, sa inyong mga purok daw. Society. Ano ang society? Example, Philippines. That is entire Philippines, society. So, ang sabi ni Divine, kailangan you must cooperate. So, meaning, kung ikaw Pilipino, kooperar ka. Hindi ka mag-negative, hindi ka mag-hatred, hindi ka manira, hindi ka na magiging trolls lang dito sa social media na gusto lang ninyo bagsakon ang inyong Pilipinas. Tagsabi ni Divine, cooperate. Oh, kung ang pagtuturo sa Ginoo ay kabutihan, yun ang i-apply ninyo. Huwag ninyong sungagon. Kaya hindi yan magpakita ng kabutihan. Kagaya yan ng ako misyonarya. Unya lahat ng mga politika, kabilaan ako na sunduton, awayon ko na. So, magkomentaryo ako diri, komentaryo ako doon. Wala pa'y kooperasyon. Wa pa ko nagpakabait. Tapos nakapagid ko, nagkamaot-maot pag yun akong batasan. Ay sus, sabi ni Divine Master, di yung ka tinuod na membro. Dili, kaklaro anak. Are you living alone? No, you cannot stand without friend. Say, hindi tayo daw mabuhay dito sa mundo. So
So, kailangan natin na mayroon tayong mga kakilala na magbigay ng inspirasyon. Mayroon tayong mga ka-brother and sister na sa atin yung mag-lift up palagi sa ating mga puso at isipan. Mayroon tayong PBME na matawag natin na friend, best friend. Kaya ang Ginoo inyong best friend. Ang PBME Incorporated inyong friend, best friend. Inyo na balay. Oo. Tayo ang mga workers, mga representante, mga messenger. So sabihin lang natin, bahala mo diha, yung wording nga, bahala, hindi yan pwede. Okay? So sabi ni Jibay, malipay, dagag ko si Jack, kung kita makasabot sa iya mga pagtuturo. Ano ang sisingilin ni Master sa kanyang pagbabalik? Ako'y babalik talaga. Sisingilin ko ang may mga utang luma. Kahit sino pang mga tao, hindi ako matatakot. Huwag masyadong magmatagal dahil ang mga minuto ay mabibilang lamang. Magsikap kayo sa abot ng inyong makakaya. Huwag hihinto dahil ang huminto ay madapa at mabanggaan ng mga taong makakita sa akin. Ito ay parabola, ngunit naging totoo dahil mag-agawan kayo pag makikita ninyo ako. Di ba do? Yakapin ninyo ang aking mga babasahin araw at gabi. Lagi itong babasahin upang inyong matandaan ang aking mga sinasabi. So sabi ni Master, mubalik kuno siya. Wow! So si Dubai nagsabi mubalik si Ja. Si Master Junior nagsabi mubalik si Ja. Oh. So sa ila daw pagbalik, maningil na sila ng mga taong nakasala na ito ay tinatawag utang. Utang. Sila daw ay mga luma na noon pa daw ito na may mga kasalanan. Iyaha daw ito singilon. Tingnan ninyo kahit gagawa ka ng kasamaan ngayon, kahit ngayon lang, fresh, brand new. Pero kay meron man tayong mga luma na mga kasalanan na ito'y na-record na, so kailangan jud na magreforma tayo, magpakabait tayo para ito ay mugaan at mabura sa mga record ng mga spiritual division. So kung nagkasala ikaw sa batas ng Diyos, sisingilin yan ng ating Master Junior. Kung nagkasala ka sa batas ng gobyerno, sisingilin yan ng ating Master Junior. Kung nagkasala tayo sa batas ng PBM Incorporated, sisingilin iyan, luma or panibago. Okay? So, yung mga membro na nagpuntahan na sa ibang grupo, kasi noon man na nila na-commit or recently, old and new, ay sisingilin. Okay? So, sabi ni Master, mubalik ako, hindi ako matakot kahit sino pang mga tao. O, kaklaro no? Huwag masyadong magmatagal dahil ang minuto ay mabibilang na lang. Hindi na daw tayo pwedeng magpabanjing-banjing na sabihin ninyo, ay magreforma ako pagbalik ng Ginoo. Ay, saka na ako magrepentance, saka na ako magpakabait pagbalik ng Ginoo. Sabi ni Master Junior, huwag kayong magpa-islupot-islupot. Mabibilang na lang ang minuto. Okay? So, makihalubilo talaga sila sa atin. Magsikap tayo. Abot sa ating makaya. Meaning, we do the best we can na masunod natin ang doktrina. We do the best we can to be a good missioner. Hanggang makaya nato. Hanggang may hininga. Gawa tayo ng mabuti. Tulungan ato mentalidad na mga kabutihang kaisipan na itong mga dughan na mga hindi mabuting naramdaman, tanggalan na kay sabi ni Master, magsikap kayo hanggang sa inyong makaya. Huwag hihinto dahil ang huminto ay madapa. This message example sa mga membro kasi 1965 and until now is 2026. Some of you ay huminto sa gitna. Meaning, no-disconnect ka mo sa PBMA. Hinto man na. Umalis kayo sa PBMA. Nagpunta kayo ng ibang grupo.
So sabi ni Divine, ang muhinto ay madapa at mabanggaan. Klaro? Mabanggaan, Jud. Mo nga magkagulo-gulo na inyong mga isip, hindi na ninyo alam. Oo, kay wa man manatili, wa man manindigan. Kaya daghan may mga negative ang mga kaisipan niya, ang puso po negatibo niya, ang mga utak materialistic. Mauna nga nagkabali, napilay, nabanggaan. Naunawaan? Sabi ni Master, ito ay parabola, pero totoo. Oo, pag makita na ninyo si Master Junior, magsigaw-sigaw na manggat ka, Master! Woohoo! Ganun. Sabi ni Divine Master, makiglumbaan na mo, kay gusto ninyo na makahawak sa iya ha, gusto ninyo na muyakap sa iya ha, mag-ilog-ilog na mo, kay gusto na gid ninyo nga, muduol sa iya ha, kay makita naman daw ninyo. So sabi ni Divine, well, ang nihinto, madapa, babanggaan. Mapilay. Right? So, sabi niya, yakapin ninyo ang aking mga babasahin, araw-gabi. Ito ang akong mga ginabasa. Anong ginawa natin? Ato ni giyakap. Atin ni gi-embrace. Oh, sa isang semana, ilang bisis akong nag-lecture sa inyo, ha? 3? 4? Paminsan? Ilang oras? Tag-3 oras? 2 oras? Because atong gi-embrace. Giyakap nato iya mga mensahe. Wala na nato gipundo lamang sa mga container para ito alikabukon, mapasukan ng mga mamang-mamang at saka yung cockroach. Atin ito gi-embrace ang mga mensahe nila ngayon. At tayo'y dito nagsalu-saluhan sa social media because sabi ni Divine, araw-gabi. Inyo itong basahon. Oo. Para daw matandaan natin ang kanyang mga sinasabi at maipunla daw natin sa ating utak, sa ating puso ang mga mensahe. Kasi sa ngayon na panahon, ang mga round-upper natin, magpunta sa inyo hindi everyday, scheduling lang, no? Ang atong mga round-upper. Tapos, kunti lang ang panahon nila sa inyong pagbisita. Kay may man po sila mga trabahoon materially. Kailangan po nila maghanap buhay. So, hindi sila everyday na nandyan sa inyong chapter o delegation, nagpakain sa inyo ng mga mensahe. Okay? So, we are so lucky, we're so blessed dahil nandito tayo sa social media. And we can still embrace and we can still hear the message, no? Dahil kung hindi ngayon ang mga membro pakainin ang mga mensahe, madali tayong ma-distract sa mga kadiliman ngayon. Madali tayong mawalan ng pag-asa. Madali tayong ma-discourage sa atong pagkamembro. Madali tayong mawalan ng pag-asa sa atong mundo. Madali tayong matakot, ma-anxious, ma-panic attack, and then marami tayong mga kaisipan na hindi mabuti sa atong asosasyon. Kaya ang mga membro karon ay kailangan talaga pakainin ng mga mensahe para ito'y patuloy nga maglig-on ang kanilang mga puso at isipan. Oh? Kasi kung ang atong mga board of trustees or mga run-upper, kunti lang ang panahon nila sa inyong delegation of chapter. Hindi nila ma-deliver lahat ang mensahe. And that's the truth. Okay? Kaya nandito man ako sa social media, nagilagay, I am helping our run-upper. I am helping our asosasyon. And sometimes, serbisyo ito sa atong ministro, sa atong association, at sa IJO. Na ito ako mga missionary works na serbisyo sa inyo. So, tinulungan ko ang mga run-upper ngayon na para marami kayong mga kaalaman na muatin sa inyong mga delegation o chapter na at least ang inyong mga utok ay mayroon kayong mga naunawaan sa College of Mystery. Mayroon kayong mga sinasabing ruby ng kaalaman na nandyan sa inyong mga utakan ngayon.
na makakumonsense kayo, makabalansi kayo sa pangyayari sa buhay ng PBMA, sa buhay ng Pilipinas, sa buhay ng mundo, at sa imuhang personal life. So yun ang mga pinaka-importante ngayon na dapat talaga na tayo ay laging magbabasa ng mga mensahe ng atong ministro. Dahil malakas ngayon ang kadiliman. Malakas ngayon manghila ang mga demonyo. Kaya, kailangan jud na may mga sandata tayo ngayon na maka-aware tayo of what's going on right now in the world and in your environment. Okay? Ano ang kahulugan ng Trinity? Diba sabi ninyo, God the Father, God the Son, and the God the Holy Spirit. So, the Holy Trinity, yung tatlong persona. Sabi ni Divine, Trinity ay tatlong uri ng Diyos. A. Diyos ng mga bata. B. Diyos ng mga kabataan. K. Diyos ng mga matanda. Tahimik ang lugar kung sila'y wala. Tatlong misteryo. Matupad nila ang mga gawain sa buong mundo. Lord, the meaning of Lord. Land, ocean, Rubin, God, divine. Okay, so ang sabi ni Divine, ang Holy Trinity, Diyos ng mga bata. Of course, ang atong God Almighty, di ba? From birth, siya ang nag-create sa atin. So, from birth, that represent bata. Oh, siya ang atong Diyos. Siya ang Diyos ng mga bata ko. Kasi naisilang tayo. Tapos siya ang nag-create, siya ang nagbigay ng buhay, ng hininga, ng galaw, ng ating complete sa ating lawas. So siya ang nagbigay yan, nag-create. So siya ang Diyos ng mga bata. Diyos ng mga kabataan, ito ang God the Son. Yung Jesus Christ. So yung mga tao ngayon na adult, nandyan sa middle age. So ang ang Panginoong Jesus. Siya ang nag-aruga, siya ang nagmahal, siya ang naghawak iyan. Okay? Diyos ng mga matatanda, ito na yung the Holy Spirit. Why? Because matanda na tayo. Kailangan tayo ng wisdom. Kailangan tayo ng guidance. Kailangan natin mag-function ng atong material body. So, as we grow old, kailangan na natin ng Holy Spirit na tulungan tayo ng atong mga karamdaman. Tulungan tayo sa atong mga kaisipan. Kaya madali lang tayo ma-distract. And then, kailangan tayo na gairan talaga. So, kaya we always pray. So, sa Holy Spirit ay nandyan sa atin, nagabay. Okay, kasi yaman ang Diyos ng mga matatanda. So, tingnan ninyo ang Holy Trinity. Division iyan, everybody. Okay? Mayroon silang hinahawakan na edad. Young baby, middle age, old. Okay? So, sabi ni Divine, ito ay tatlong misteryo daw. Okay? And then, itong pangalan Lord, ito daw ang land. Mayroong land, mayroong ocean. Tapos, ang inyong divine, siya ang inyong Ginoo. Siya ang tinatawag divine. Okay? Balaanon, sagrado. Okay. Peace is a very great hour in my kingdom. Have you not observed that? Okay, ako'y aawit. Ako labing alaot. Ako dili gayud mo hilak. Bisan pa og inyong sakiton. Gipanumpa sa akong lubnganan. Pagkapait di ay kun ikaw mag-inusara. Walay kalipay kining akong dughan. Ayaw ako in taon hikalimti. Dili ka na unya makakita pa kanako. Tuhoy kining akong kasing-kasing. Luha ko in taon gipaagay. Aron lang ang gugma mo akong maangkon. Okay? Can you sing a very good song if you love God? Okay. So sabi ni Divine, di ba kung mahal mo ang Diyos, makaawit ka ng magandang awitin? Di ba? When you feel, when you appreciate God,
when you love Him, and then feeling mo na hindi ka pinabayaan ng Panginoon, di ba? Makaawit ka ng mga awitin na naman, napakagandang mga awitin. Sabi niya, kasi siya nga daw eh. So, ang kalinaw, yung peace, ang tahimik daw sa oras sa iyahang kingdom, siya daw ay nag-awit. Nag-awit para sa iyahang mga tao. So, sinabi niya sa iyang awit na, ako, alaot jud ko. Pero, dili daw siya muhilak, hindi daw siya iiyak. Nasabi niya na, misfortune daw siya, pero kahit sa ganun, hindi daw siya iiyak. Okay? Kahit pa daw ay sinasaktan natin ang kanyang damdamin, pinaiyak natin siya. Pero, ang promise niya, hanggang sa kanyang libingan, na hindi talaga tayo daw iiwanan niya. Kahit daw siya ay nag-iisa na lamang at wala daw mga katuwaan sa kanyang mga puso. So sabi niya, please, huwag ninyo akong kalimutan. Ayaw ako in town, kalimti. So this represents sa mga membro nga, kahit gipadugo na natin ang puso ni Divine o ni Master, iniwanan na natin sila, hey darling, iniwanan natin sila, pero nandyan para daw sila, nagmamahal sa atin. So nagmamakaawa si Divine nga, please wag niyo akong kalimutan. Okay? So ito ako mga sinasabi ay totoo talaga ito, galing daw sa puso niya. Kahit daw yung mga luha nagdagayday na raw. Para lang daw maangkon niya ang ating gugma. Yung iyan na lang daw ipahilak kay parang makuha dyan na Divine ang atong gugma ba. Kaya kanang atong mga dughan, mga tigas man, good. Mga duha-duha. Kaya si Divine nagsikap, si Master nagsikap na makuha yun nila ang atong puso. Okay? Sa sinabi ko na babalikan ko kayo. Kung kayo, ako'y maghanda ng puok para sa aking mga tauhan. Diba? Ngunit anuman, ikinalulungkot ni Master. Ayan, dahil lulusot man talaga yung iba. Ako ay malungkot sana. You are my inspiration. Kayo ang aking ligaya. Huwag na ninyo akong talikuran. Tulad ng ginawa ni na Pedro noon. Nagsabi, Master, laging tapat ako sa iyo. Pero sinungaling, di nagtapat. You are liars. Always telling. Sure, Master. Ikaw lang talaga. Pag may katulad sa aking magaling sa akin, maniwala ka agad. Okay, so ang message na ito ay nagsabi si Master na mubalik ka jud siya kay para maghanda ng lugar para sa atin. Okay? Pero nalulungkot siya dahil yung iba daw na mga membro mulusot jud. Meaning, musibag jud. Mutipas. Magpariwara gid sila kay sarili naman nila desisyon. Mga malaki na raw sila, alam na nilang batas. They can do everything they want. So, being hard-headed na ba? Musibag yun, musibag. Okay? So, sabi ni Master Junior, I am very sad because kayo ang ako mga inspirasyon. Kayo aking ligaya. You are my inspiration. You are my happiness. Huwag ninyo akong talikuran. See, ang mga membro sa PBM, everybody, tayo ang inspirasyon ng ating ministro. Kung sabihin ninyo na Divine Master and Master Junior and SD, they are our inspiration, sila po ni Divine, sabihin po nila, you are my inspiration. You are my happiness. So please, wag mo akong iwanan. Wag mo akong talikuran. You see? Hindi kayan maawa na ang ato na ministro magmakaawa sa inyo. That's happened when Master nagtago na inyong gitalikuran si Master Junior na kung tutuusin, he is still the Supreme President of PBMA. May buhay, may hininga. Pero nagtago man gud ato Master Junior kay di man gid siya deserving na kulong kay wa man jud to niya nabuhat. So, sabi ni Master Junior,
Na tingnan ninyo, yung buhay pa si Ja, tinalikuran na ni Jo. Kung tutuusin, kayo man ang inspirasyon, kayo ang happiness niya sa ating association na nandyan pa rin kayo, nagkisaw-kisaw, dyan pa rin kayo, nanatili, nagsuporta, nag-asikaso ng inyong mga responsibilities, ang commitment, nagsunod pa kaya mo sa batas. Of course, you are my inspiration, you are my happiness. But what happened? Tinalikuran ninyo, nagbago kayo ng inyong ministro, nagbago kayo ng inyong grupo. Kaklaro? O, huwag na ninyo akong talikuran. So, kaklaro to. Kagaya daw tayo noong unang panahon si disciple Pedro. Ito si Pedro, nagsabi na kang Jesus Christ noon na Master. Kasi ang tawag nila kang Jesus Christ noon Master. Master, laging tapat ako sa iyo. Sabi ni Master, sinungaling. Oo. Di nagtapat, you are liars. O, kagaya daw yung mga membro, sabihin ninyo na, matagal na ako sa PBME. PBME pa rin man ako, sister. Sabi ni Master Junior, you are liars. Why? You are loyal to other group. You are loyal to other ministro. Hindi ka na solely, wholeheartedly loyal to PBME anymore. So you are liars, you are pretenders, you are fakers. Kaklaro, no? And then, mayroong bagay ibang mga membro nagsabi, sure, Master, ikaw lang talaga. O ano nangyari? Nang nakita na ninyo yung Master Junior na gilubong na sa lupa. Ano inyong ginagawa? Ay sus, nagpuntahan na kayo. Marami na kayo, Master. Ang buhay pa si Master Junior, nagpalakpak ka mo, kaya nag-cancer si Master. Master! Oh, Master! Sus, mura mo og mga, kanaganing mga paparazzi gani sa Hollywood na nagsalimuang na, kaya gusto makipag-picture ng mga Hollywood star. Murag mga ingon mo ana sa unang na sus, maanaga si Master Junior na magdinaganay dayon mo, kay magpa-blessing, gusto ninyo makiksulti, gusto ninyo mo hawak kamay, gusto ninyo na malapit kang Master Junior. Sos, ngayon, kay mayroon mang bagong nagpa-master-master, nandoon na kayo. Oh, sabihin pa ninyo, ikaw lang talaga, Master, alam mo, mamahalin habang sa buhay ng walang hanggan. Kaya nga, sabi ni Divine, wag ninyong tuldo ka na videohang mga sinasabi, ha? Kaya in every minute, mabago ang inyong utak, mabago ang inyong mga ginagawa. So, ang gawin ninyo, be good. Ask for guidance so that you will be guided properly, accordingly, without failure. So, guidance jud ang atong ayoon hingiin sa atong ministro. Kay anato ra ba mga buhay diri sa PBME, isang idlap lang. Mga wala na dayon ta sa asosasyon. Naray dayon magpatotoo, manghulga sa ato, mag-intimidate sa ato. Mao na dayon to, nang layas na mo. Oo, nasaan ang inyong mga sinumpaan during sa inyong pagka-membro sa PBME? Di ba naka-receive kayo ng sinumpa, yung sumpa ninyo? Pledge of loyalty as missionary, as member ng PBME. Nasaan na yun? Nalimutan na ninyo? Oh. Sipin ninyo, membro ka mo sa PBME, missionarya ka mo sa PBME. Hindi ibang grupo ang ano sa inyo? Naggawa na misyonarya kayo. Hindi ibang grupo ang nagbigay sa inyo ng batas. Only the PBME Incorporated 1965 ang nagbigay ng batas sa inyo. So saan ang inyong loyalty? Ibang grupo? Ibang sikta? Ibang religions? Oh. Sabi ni Divine, okay man ang religion. Pwede ka dyan. Pwede ka dyan. Pero mostly good sa ato, ang napansin ko, sabihin ninyo na, kay mo ingon man lagi na supplement ra ang ating association. Oo, supplement. Pero kung inyong i-common sense, diha mo sa PBME nanumpa. Kung i-common sense ninyo, diha mo sa PBME nakatanggap ng batas. Hindi ang other religions, hindi ang other sikta, hindi. Ang PBME, jud, ang nagsimula. So kung sabihin ninyo nga supplement lang ang PBME, so what happened now with your attention? Bakit nandoon na lang kayo doon nag-attention?
How about your attention, your focus, your loyalty sa PBMA? Nalimutan na. Kaklaro? Sabi ni Master, marami sa inyo magsabi, ikaw lang talaga Master. Pero kung mayroon daw magpa-Master, naniwala ka agad. Sabihin dyan ninyo kapalaaway dyan ni si Sister Mitos. Oo. Kaya si Pastor Junior, si Divine, dili magul makaprangka sa inyo ha. Noong unang panahon. Hayaan lang kayo. Pero karon na panahon, prangkahay na ta ninyo. Okay? Diritsahan na ini. Wala na pasikot-sikot. Kay mahawoy, sige, kuwan. May. Marajaw, gajud, diritsuhon, gajud. Okay? Okay. So, di ba? Pag mayroong magsabi nandoon kuno si Dibay, nakagaling ng sakit, gadto na dazon ka mo, nag-master na ka mo, nagdibay na ka mo, gahudhud na kayo yung mga kwarta. Eh, sus! Tapos, waya na dazon, waya na ni Joalimta ang PBMA. 1965, na maumay nagbigay ng bata sa Isuuyo. Na sinabi ni Master Junior, please, wag niyo akong talikuran. You are my inspiration, you are my happiness. Di ko yung maawa yan. Okay. Kaya ang ating paggawa ng mga kabutihan sa ating association, sa kapwa, sa paligid natin, sa ating personal life, ito ay inspirasyon ng atong ministro. Natutuwa sila. Kagaya nandito tayo, nagsama-sama sa pagpakinig. Uy, natutuwa na itong ministro nagtingin sa inyo, no? Natutuwa sila na nakinig kayo. You spend your precious time listening their message. And that's very amazing. That's joy inside the heart of our superior. Congratulations. Okay. Ngunit, ano pa ang dapat nating bantayan sa ating mga gawain ngayon? So, ano ato mga bantayan ngayon na panahon? Ato mga kilos. Mag-ingat ka anak dahil ang daanan ay masyadong maliit. Malaki pa ang butas ng karayom. Mahirap daanin kung ikaw ay may tinik sa puso. Matamis palagi ang magpakumbaba. Huwag mong iwanan ang aking mga batas. If you forgot your divine master and Master Junior, you will also forget you. Love all your enemy. Kaligayahan namin ang magmamahal sa kanilang mga kalaban. Wow, my dear sister and brothers. Grabe ka. Klaro ang message ni Divine, ni Master. Ang ating daw bantayan ngayon na panahon, this generation, this world, ha? Mag-ingat daw tayo dahil ang daan masyadong maliit. So meaning, ito ato mga tatahakin ngayon dito sa mundo, paliit ng paliit na. Imagine, mas malaki pa ang butas ng karayom. Ang butas ng karayom, ang liit-liit kaya yan. Tapos magkalibat-libat na mga ganita maglagay ng hilo. Diba? So, kung imagine ninyo, ang mundo, meaning paliit ng paliit, meaning, this is the world. Everything is freedom. Binigay ng Almighty Father iyang anak sa mundo, si Jesus Christ. Okay, malaki pa, freedom pa. Ang ating Master Junior, pag corona, okay, freedom. So ngayon, paliit ng paliit naman. Kagaya lang yan sa buhay ng PBMA. Marami tayo noon, pero ngayon, we're getting smaller because ang daan ng ating tatahakin ngayon ay paliit ng paliit na. Meaning, there's a lot of challenge, pagsubok, tentasyon, mga patuo-tuo, mga kadiliman nandyan sa ating tagiliran. Lahat iyan ay mubira sa atin ngayon na panahon dahil ang daan maliit na lang everybody, okay? So again, sinabi ko, we are in the judgment. Okay, we are being observed and recorded by the spiritual division. Okay? Okay. So, sabi ni Divine, malaki ang butas ng karayom kumpara sa daan ngayon. Di ba? Masabi natin na, what's going on in the world? What's going on in the Philippines? What's going on in the life of PBME? What's going on with my life? Why I have so many problems? Why I have so many illness? O di ba? Kasi nasa part of paliit ang daan na ating tatahakin. Kasi judgment, pagpili, pagyugyug, pag-ipa,
paglugaw-lugaw sa atin. O, di ba? So, sabi ni Master, matamis palagi ang magpakumbaba. So, ngayon, na-apply ba natin ito mapagkumbaba? Parang marami tayong sablay nito, no? Kaya, ang atong mga ugali ngayon, parang, yung lion kaya tiger? Or yung aso ba? Di ba yung aso? Di ba? Kung hindi dahil magkaunawaan, Diyos, binanghagay na dazon. O, sa kabungoy siya niyo. Uno man sa tunay mo talina, pangatuli raw. So, ngayon na panahon, walang magpakumbaba. Okay? May mga membro sa PBM na ayaw magpakumbaba. May mga Filipino ngayon na ayaw magpakumbaba. Gusto nilang war. Away. Fight. Hatred. Dahil ito sila ay may mga matag-as na mga garbo. No? Makita ninyo ngayon ang mga taong matag-as ng garbo. Sa ilalim ng chapter, may mga taong matag-as ng garbo. Sa ilalim ng delegation, may matag-as ng garbo. Sa ilalim ng pamilya, may matag-as na garbo. Sa ilalim ng simbahan, may mga matag-as na garbo. Inside the political world, may mga taong matag-as ang garbo. Inside the house, either mother, father, children, may matag-as diha na garbo. Outside world, Philippines, neighbor, may mga neighbor tayong mga matag-as ang garbo, no? So, ngayon, dahil tinuruan man tayo, matamis palagi ang magpakumbaba. Ma-apply natin ito? Na kayo ngayon, sabihin kayo na mga masakit na sulti, gusto tayo ni away. Gusto natin ni bugbugan. Suntukan. Barilan. Sus. Grabe yung mga ginawaan karon na panahon. Mura mo og mga kadang mga unsa pa kaniyang panahon, mga James Bond og mga Arnold Schwarzenegger kani adtong panahon na sus. Sabi ng kanta, what the world needs love is what sweet love is the only thing. What the world needs love. Anong kailangan ngayon ng mundo? Pag-ibig, everybody. Kasi yan ang kinukulit ng ating Panginoong Diyos, Jesucristo, sa ilalim ng mundo. At nandito tayo sa mundong ibabaw. Kailangan atin iyan ipatigbabaw. Okay? So sabi ni Master, maliit ang daan, matinik ang daan kung ang imong puso ay may tinik. Tinik! Ano ang tinik sa imong puso? Hatred, tinik yan. Jealous, tinik yan. Manira ka, hatred, tinik. Mga ano ninyo, yung mga paghiganti ninyo, tinik iyan. Oo. Ang mga ano ninyo, yung mga depression ninyo, mga confusion, mga anxiety ninyo, mga tinik na sa puso, everybody. Kailangan ilagay kayo sa puso. Sabihin ninyo, Sister Miss, paano naman gawin iyan na nahiubos man yung ko sa akong kuwan. Mauna. Di ba sabi ni Divine, matamis magpakumbaba. By applying the words, matamis magpakumbaba, dyan mo pasok ang kapispol sa imuhang puso. There are so many members na reach out sa ako, Sister Mitz, paano magpakumbaba? Sister Mitz, paano mag-let go ng galit at kahiubos? So sinabihan ko sila, pray, ask for guidance, and talk to our Divine Master and Masterness din na mayroong tinik sa iyong puso. Pag-isabi mo yan, and then, pangayo, hingi ka ng guidance na marunong kang magpakumbaba, marunong kang magpatawad, at marunong kang mag-let go. Let go! Kaya nga itong mga problema karon kanang ibinbin ragani nato, no?
kanang mga nung unang panahon pa na nangyari, balik-balik ko na lang mga nangyari nung unang panahon, nangamatay na lamang si Humampor. Oo, balik-balikon pa gajud. Nakaniadto pa man na, dili naman ma-rewind muli. What is past. Move forward. Ganun ang buhay. Diba? We have so many people na we hate. Diyos, lamig yun pangkulataho, no? Pero kay tinuruan man tayo matamis magpakumbaba. Yes pa. Thank you for the air. I'm hot. Oh. So, tinuruan man tayo nga magpakumbaba. So, i-apply nato na yan. Okay? So, I will give you an example. Ito, sabi ni Master na kung may tinik ang puso mo. Sinabi ko sa inyo na lagi akong gibuli doon sa Siargao. So, sinabihan ako. Ito ha, mga word ito. Hindi daw ako makarating sa Amerika. Oh. Nag-eskwela daw ako ng Dunusi. Wala daw ako'y standard na kaalaman. Kay sa bukid, kamanting, kalibre ra kuno kinaon. Tapos mga teacher kuno sa Dunusi ay wala kuno, hindi kuno mga standard ang mga pagtuturo o kaisipan. Tapos never gid ako kuno makagraduate ng college. So grabe oh. So ito ay tinik sa akong puso, everybody. Because kinikim-kim ko yon. Oh, I moved to San Jose. I have sadness. And then, yung moment na yun, marami akong feelings na gusto ko siya bugbugin. Gusto ko siya sampalon iyahang mga mukha. Mga isipan dyan na ako noong unang panahon. Pero sabi ni Divine, we cannot move forward in life or we cannot receive a blessing from heaven if there is thorns inside our heart. Nagets? So, yung time na yon, umuwi ako sa Siargao, nag-hi ako sa akong basher. Ako si Zagi, hello, kumusta ka na? Oh, with the smile, everybody. Because that's how I let go my pain and suffering and hinanakit sa kanya. Kasi sabi ko naman, paano ako magwagi sa akong buhay? Paano ako mag-success? Kung magbinbin lang ang tinik sa aking puso. So, I had to let go, forgive, and move forward. Okay? So, yun. So, marami tayong mga depekto sa atong mga sarili. But we are here in the PBMA and we are willing to guide the members. Okay? Dan salamat. So, sabi ni Divine Master dito na huwag ninyong iwanan ng batas. Masay batas sa PBMA, alam mo na, yung balik-balik ko na yung tatlo. Batas ng Diyos, batas ng gobyerno, batas ng PBMA Incorporated. Kung inyo na tingnan, i-common sense ninyo, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Sabi niya, batas ng Diyos, that is 10 Commandments. So, ang Holy Father yan ang nagsabi na batas. Ang batas ng gobyerno, because our Lord Jesus Christ ay pinadala niya dito sa material world. So, nagbaba siya na sunod kamo sa batas ng gobyerno. Kaya ang atong Ginoong Jesus, inagpa-materialize, mayroon silang material body dito sa mundo. So, mayroon ding mga batas dito, mga rules and regulation, mga policy, mayroon ding mga batas dito sa mundo nato sundin kay ang ato gani Ginoo nagpakatao man gani dito sa material world, no? Oh, and then batas ng PBMA. Ito ang doktrina natin. So this is the Holy Trinity. So ang batas ng PBMA, ayun na yun nga, mag-isip tayo, kailangan ipunla sa utok, ipunla sa puso, at i-apply sa ating mga gawain because the Holy Trinity is watching us. The Holy Trinity is recording us. The Holy Trinity knows what's going on inside our heart and inside our mind. Okay? Kaya sabi ni Gwen, walang malihim. Kasi, nandyan ang God the Father, nandyan ang God the Son, ang God the Holy Spirit, nakatingin sa inyo. O, diba? So, sabi ni Master, kung kalimutan daw natin si Za, kalimutan po daw niya tayo. Vice versa, oh? Oo, prangka ito na pagkasulti. Sabi ni Divine, well, kung kalimutan mo ako batas, well, kung kalimutan mo ang PBMA, ikalimutan po ka mo na ako. Kasi impul ra. Ana ra.
Sabi ng mga spiritual division, hindi kami magmamakaawa sa inyo na kayo'y manatili sa PBMA, kayo'y magpakabait. No. Because marami pang mga membro sa PBMA na walay singsing. Nandun pa sila sa labas. Pero sila na ay mga pinili at tauhan ng ating Panginoong Diyos Jesucristo. Kaya hindi tayo magkumpiyansa. Because may nanguna, naulahe. May naulahe, may nanguna. So maybe we are in the front set right now, but yung mga membro karon nga wala pa yung mga singsing, nandoon pa sila, nagalutaw-lutaw pa sa mga kasalanan, mayroon pa silang mga sablay doon, hindi pa nila alam kung anong PBMA, but they're already chosen as people of God, kaya hindi kita magkumpiyansa na, andito na sa PBMA, alam ko ng batas, hindi na ako mag-active, gano'n na, mga kaisipan ninyo, huwag kayong magkumpiyansa, kay maraming nahuli, okay? Nandyan ka na sa PBMA, nasaan yung logo ko? No, nandyan ka nandyan ka na sa logo, nakasulod ka na sa unang bakod, kaya na dahil sa sobrang kumpiyansa, nalabas ka na naman, nagpaikot-ikot ka lang. Okay? So, mauna ang atong mga buhaton, pakumbaba, and then, tanggalin ang mga tinik sa puso. Nanawaan ninyo? Sabi ni Divine Master, love all your enemy. Sister Mitz, paano namin mahalin ang mga kaaway? Idasal ninyo nga matanggal ng inyong galit sa kanya. Idasal ninyo na mawala na yung galit mo sa imong puso. Ganon ang magmahal sa imong kaaway. Tapos wag na ninyong silaan, wag na ninyong bulihon. Just zip your mouth and move forward. Okay? Just mind your own business, mind your own life, mind your own kaldero, mind your own attitude. Okay? Iyon. Nga, sa tingin ko ngayon, kay puro man kayo ngayong galit sa inyong presidente dyan, paano na ninyo ma-apply yung sinasabi ni Divine? Love your enemy. Bagsak kayo dito. Kaligayahan namin na magmahal kayo sa inyong mga kalaban. Wow! Kaligayahan ang ato ministro. Na mahalin nato ang ato mga kaaway. O, diba? Marang hirap dun, no? Kaya hindi mga kaligot-got sa iso, mga kasing-kasing na nagabinbin na gazod na. Amot langit. Kanya, kaya hindi ba yun pwede sa langit? Kasi sa langit walang hatred. The only key to enter in heaven is love. Do you have love? Okay. Ano ang dapat natin gawin upang makita ng Diyos na tayo'y matapat talaga sa Kanya? Ano ang gawin natin? Okay? Sabi niya, be loyal to God. Ano ang inyong mga loyalty ngayon? Saan? Marami na yung mga loyalty ngayon. Sus. Kahit saan na lang kayo. Kung ngayon magpa-master-master, nandoon loyalty. Kung nagpa-divine-divine, nandoon ninyo loyalty. Tapos, dito kayo sa PBMA, nanumpaan ninyo loyalty to sa kabila. Doon na kayo nag-participate, nag-active, hindi na kayo nagpakita ng mga conference meeting, dili na gajud. Kaya yung mga loyalty, nahati na sa dalawa. Tapos, yung mga loyalty ninyo ngayon, na mahilig kayo mag-idol worship ng mga artista, na halos makigkamatay na kamo, halos na inyo na gajud putiktahan kay idol kuno, idol. Sus! That is called idol worship. Ayun na ng Ginoo, siluso ang Diyos. So, kailangan na para kuno nato mapakita ang atong tapat na pag-ibig sa Diyos, kailangan loyal jud ta sa Ija. Si Zara gajud. Kanang ang imong pagsunod sa Ija batas, loyal yan. Kasi kung matino ka na tao, kasi kung mabait ka na tao, bakit mo patay ka og tao karon? I heard na may mga vlogger karon nga gipatay. Kung ikaw ay matino, kung ikaw may takot sa Diyos, bakit gawin mo ang pagpatay sa tao na hindi mo man karapat dapat
o hindi mang karapatan na kutluin ang kanyang buhay. Are you afraid to God? Are you loyal to God's law? No! Kayo, mahilig na kayo dyan patay ng tao. Noon pa yan. Wala kayong karapatan na inyuhang kunin ang buhay ng isang tao. Yun ang mga sinasabing idol worship. Gi-worship na ninyo ang kadiliman. Gi-worship na ninyo si Satanas. Dahil yun ay trabaho ni Satanas. Are you loyal to God? No, you're not. You're loyal to Satan. Kaya patay na muna ng mga tao. Kung ikaw membro ng PBMA, ambot. Mga membro ka mo sa PBMA, tapos may batas, tapos patay mong tao. Inong ginako ang Ginoo na. Lord, ako na magtuklod dito sa impyerno. Mahangyo gyud ko sa Ginoo nga ituklod ko na. Okay? Be loyal to God. Ito ang sinabi ni Divine na para makita daw ng Ginoo ng Diyos na tayo'y tapat sa Kanya. Wala na tayong ibang gisamba-samba. Ngayon, magsamba-samba kayo dahil yung tao na yun, handa ninyong anuhin, handa ninyong protektahan, handa ninyong itanggol. Even though that you know that he's doing bad, even though that he's killing people, inyo pa rin ay idol worship. What kinds of attitude is that? You have mercy sa imong sarili? Do you have mercy to your salvation? No. Okay. Number 2. Have you respect your friends as you respect yourself? Nagrespeto ba kayo sa inyong mga friends? Ang friends represent kapwa-tao. Nagrespeto ba kayo? Wala kayong mga respeto ngayon. Lagi kayong nanira, lagi kayong nangutya, lagi kayong nagbuli. Inyo pag yung patyon, wala mo respeto. Respeto kung unsay point of view, kung unsay naramdaman or panindigan ng isang tao. Okay? So, do you have respect to your parents? Do you have respect to your children? Yeah, we are parents. Yeah, sabi natin na parents is always right. No. Kailangan jud na makinig punta sa damdamin ng atong mga anak. Pakinggan din natin sila. Kaya nga no, this generation, iba ang mundo ng mga anak natin. This generation, iba ang kanilang mga mindset. Iba ang kanilang mga attitude. So, kailangan, kay misyonarya man tayo, i-apply nato apa pa kumbaba. Hindi yung sabihin natin, ako ang ama, ako ang ina, ulahira mo. Wala mo'y karapatan na magsawi sa akin. Walay kapispul yan sa ilalim ng bahay. Kunyan ang ating ipasuwabe or ipatigbabaw. Dahil noong unang panahon, ang mga bata noon takot pa sa mga magulang. Pero ngayon, no. Ang mga bata ngayon, musukol na. Ang mga bata ngayon may sarili ng mundo. So, kailangan nga i-apply natin ang pakumbaba. Yes, parents tayo. Pero, marunong din tayo makiramdam sa kanilang naramdaman. Marunong din tayo makinig sa ilahang mga emotion or sa ilang mga sinasabi. Okay? Kasi, ang mga bata ngayon, especially they are now exposed in the social media. Dami nang nakikitang hindi mabuti. And then, sa school, di natin alam, baka gibuli yan, sinasaktan. So, mayroon din tayong time na atin din pakinggan ang kanilang side. And then, if you don't like it, you can just see it. You know? Prangka. Hindi makikusap tayo sa atong mga anak. Okay? So, itong sabi ni Master, have you respect your friend as you respect yourself? Respeto ba ka mo sa kapwa? Ikaw, mayroon ka ba respeto sa imong sarili? Kanang ugali ninyo karon nga palaaway, palamura. Do you have respect to yourself? Nagpakita ka ba?
Na nagpakita ka ba ng respeto sa imong sarili? Waya. Tagpakita mo kung unsa ka kahudlom. Pinakita mo kung unsa ka pangit na ugali. Unsa ka unsa pa. Kung unsa ka war freak. Kung unsa ka dautan, dautan na kasing-kasing. Kaya napakita mo ngayon sa mundo nga wa kay respeto sa imong kaugalingon, wa kay respeto sa imong mga kapwa-tawo. Oh. As time goes by, do not be bored in looking or searching the mysteries more than other things done by Lord. Both love is the same, material or spiritual. Keep on praying. Every time you start your work, also how to solve your problem. I know you have pain of someone. They are all rich, but no soul. You are poor, but you have value in the eyes of God. Anything you have is come from God. Give and you can receive a return or ini. Huwag maging maramot upang ang Diyos ay hindi rin maging maramot. Huwag mainggit upang hindi madulas ang iyong kamay paghawakan niya. Okay. Sabi ni Master na habang lumilipas ang panahon, a time goes by. Huwag kayong mabored sa ating association. Huwag kayong mabored sa inyong personal life. Baka bored na kayo. Kaya sabihin ninyo, nasaan na ang mga gantimpala ni Divine Master? Ang tagal-tagal naman. Oo, andito ako sa PBB, naghihirap ako, marami ako servisyo, mga pagtitiis, wala man, ganda ako na dato. O, diba? So, sabi ni Divine, do not be bored in looking and searching the mysteries. O, na gusto ninyong sulbaron agad yung inyong mga problema that day, gusto ninyong masulbad ang inyong mga kaguluhan sa isipan. No, it takes time, it takes process. Now, you can learn something about your current situation. Ano ang mga sablay ninyo? It's a proseso na everybody. Na maunawaan mo ito. Matuhog mo. Mapasol mo. Why you have that kind of situation? Why you have that kind of experiences? Okay? So, sabi ni Divine, sa inyo, kaya bored ka mo sa PBM, kaya you are always looking for another misteryo. Ang rosaryo, gadagdagan, more misteryo. Uto si Divine, misteryoso kuno adto dito sa pikas, adto na sa kamo. Mga misteryo, magic. Gusto ninyo ay magic. Gusto ninyo na naay dayon kung ano ang mga hinahanap sa inyong mga mata, gusto dayon ninyo na ma-realize dayon. Kaya, anong nangyari? Sabi ni Divine, nangawala kayo dahil wala kayo tiwala sa Diyos, wala kayo faith sa kang Divine. Wala kayong faith kang Master sa mga spiritual division. Kaya ang inyong mga kaisipan puro bored, materialistic, bored. Na-bored kayo kaya walay ministro nagatayo sa stage, nag-entertain, nagsalita. Kaya nangawala kayo sa PBME, kaya ito ay bago. Nanga-bored man kamo. Nanga-board kay waya pag-apoy asinso. Nanga-bored kay mingaw. Malungkot ang PBME dahil maliit na lang. Sabi ni Master, be loyal to God. Okay. Ang love ko ay nandyan matagpuan mo sa material side at matagpuan mo rin sa spiritual side. Love. So, nasaan? Isipin ninyo ha? Material and spiritual, nandyan ang love. So, gamitin ang utak. So, sa material side, nabuhay tayo. This is material. Humihinga tayo. So, anong gagawin? Dahil nandito tayo sa material na ibabaw ng mundo and we have material body alive. So, mahalin nato ato sarili. Okay? And then, irespeto nato ang Ginoo. That is in spiritual. And then, nandito man tayo sa mundo. So, ating pagpalagahan ang atong relasyon sa iya, ha? Pagpalagahan natin atong mga commitment and responsibility dito sa material world. Huwag natin pabayaan. Kung ikaw misyonarya,
What is your responsibility in our association? What is your commitment? What is your obligation? So, trabahoan na! Kayan ang representation na ikay loyal, ikay tapat sa Diyos. Kung nandyan ka nag-alaga na imuhang pamilya, imong parents, imong anak, asikasuhan na. Kay das represent na gimahal mo imong sarili, gimahal mo ang imuhang kapwa, gimahal mo imong pamilya, at gimahal mo ang pagtuturo ni Divine Master. Okay? So sa material yan. So kailangan nandyan ang pag-ibig. Sa spiritual na food, kailangan nandyan ang pag-ibig. Kaya magpakabait tayo. Dahil kung hindi kayo magpakabait, wala yung pag-ibig. Kung hindi kayo mag-loyal, honest, sincere sa PBMI, wala yung pag-ibig. Kung hindi kayo magpakatotoo sa inyong mga sarili, wala yung pag-ibig. Mas mabuti mo kanta na lang mo og kanang kanta nga, wala na bang pag-ibig sa puso mo? Kailangan usi. So, pag-ibig talaga ang hanapin ng Panginoon sa atin. Okay? Okay. So, keep on praying. Di ba sabihin ninyo, sige lang tani Rosario, kakapoy, sige Rosario. Pero ang sabi ni Divine, keep on praying. Okay? Every time you start your work, so in the morning, when you wake up, mag-pray ka na. Alas 6, tapos magsugod na kag luto, linis, kuraw-kuraw, silhig. Before you touch anything, pray first, ask guidance, and higiin mo nga masulbad ang iyong mga problema sa ilalim ng balay. Mabigyan ka ng lakas na makatrabaho ng imong mga gawain. Mabigyan ka ng guidance, strength. So, gawin ninyo yan bago kayo magkaraw-karaw, maggalaw na inyong kaldero, manghugas o plato, magligo ng anak, mag-ano-ano pa diha. Pray. Okay? Okay. Kaya para daw dool sa Panginoon. Sabi ni Divine, I know na mayroon kayong mga pain sa inyong mga kasing-kasing. I know that you have pain of someone. Alam kong nahiubos ka mo someone. Alam kong mayroon kayong mga hinanagpis dito someone. Alam nyo, they are all rich but no soul. Kagaya yung atong mga parentino nga maraming sakit na magsalita kay mga dato na kuno sila. Sus, they are rich but no soul. Nagets niya? Okay. So, okay lang daw kung pobre tayo. Okay lang daw mahirap tayo. Because mayroon tayong value sa mata ng Diyos. See? So, mas kita di ay palangga ng Diyos, no? Kahit hindi tayo kung Elon Musk, hindi tayo kung mga multi-trillionaire, pero kita ang may halaga sa mata ng Diyos. Anything you have is come from God. Meaning, kung ano ang natanggap mo ngayon sa iyong buhay, ay galing yan sa Diyos. Kung mayroong kang pagkain sa mesa, galing sa Diyos. Kung mayroon kang pambayad sa bills, galing sa Diyos. Mayroon kang ilaw ngayon sa imong bahay, sa Diyos niyang galing. Mayroon ka pang buhay na hininga ngayon, at ikay gumagalaw, galing yan sa Diyos. Kung ang iyong mga anak ay mababait, ay kinawaan ka ng Diyos. Kung ang imuhang mga kailangan sa ilalim ng bahay, mayroon kang access, you are provided everything, even if it is not much, but it's enough to live comfortable, that means that galing yan sa Panginoon. Okay? So, kung mayroon tayong mga hardship, pain, and suffering ngayon, galing yan sa Panginoon. Kung mayroon tayong trials, galing sa Panginoon. Kung bibigyan tayo ng mga karamdaman ngayon, sa Panginoon pa rin yan. Pero, ang gusto ng Panginoon that we are praying, more praying, para close tayo sa Kanya.
Okay, siya pa rin niya nakaalam because God's want us to be closer to Him. Kaya mayroon tayong mga sitwasyon, mga issue, mayroon tayong mga problema sa ilalim ng bahay kasi gusto man ng Ginoo na lagi tayong magtawag sa iya ha kay kita gud ang naay valuable sa iyang paningin, sa iyang mata. O di ba? Sabi niya, give and you can receive a return or any. So give. Ibigay, kung mayroon kayong maraming pira na nagasubra-subra na, hala, share your blessing. Pero kung kasya lang, asikasuhan mo na iyong pamilya. Kung kasya lang, hala, asikasuhan ninyong kaldero. O, kay mahirap naman yung mag-share-share kayo, magbigay-bigay kayo, wala na pala kayo maluto. Hindi yan pwede. Sa batas ng PBMA, ay unahin mo muna ang iyong sarili bago ang kapwa o bago ang iba. So, kung mag-overflowing na ang inyong mga grasya, abundance na karadyaw, hala, share ka mo. Share ka mo dito sa Master Shrine, magdala ka mo ng pagkain doon, magdala kayo ng mga pan-serve doon. Kung may meeting every month, kung may extra ka mo ng mga pagkain, hala, share kayo ng mga snacks doon. There's a lot of things that you can do. If you have a lot of money, you have a lot abundance. Share. Type lang yung mga homeless dyan sa gilid-gilid. Bigyan ninyo niya ng tag-10, tag-20. That is sharing. Diba? Kasi kung the more you give, God will give you more. Diba? Hindi man yan agad na ihudhud ng Panginoon sa iyo, ha? It's a process also. May mga taong gamitin ng Panginoon as instrument na sila ang vessel sa grasya na gikan sa iyaha ang ipaabot sa ibang tao and then i-forward sa iyo. Okay? And then, huwag maging maramot upang ang Diyos ay hindi rin maging maramot. Di ba? May mga ugali tayo maramot, karadyaw kita. It's okay lang naman ang maramot, pero again, kung may daghan na karadyaw ng mga grasya, mag-share. Oo. Pero kung igo-igo ra po, ay po paghinambog. Kung kasya ra, hala, asikasuangin mong sarili. Pero give as you can. Kung mayroon kayong maibigay ng mga time sa inyong sa meeting, halimbawa sa isa ka buwan ka isa ra man na mag-meeting that is your sharing your time. Sabi ni Divine, give and you can receive a return or any day. Huwag maging maramot. So, isang bisis sa isang buwan ng meeting, bakit ikadamot ninyo yung adlaw na yan, yung oras na yan? Bakit idamot ninyo? Na yun ang araw na iyon ay pagpakita sa inyong ministro. Sa inyong pakikunik sa inyong mga kapwa, friends and sisters and brothers sa ilalim ng chapter and delegation. So, huwag ninyong idamot yung araw na yan. Isang bisis lang na. So, itong pag-lecture ko, 3 ka oras, ayaw ninyo kay boring na karadyo, kay sobrang taas. Huwag ninyong idamot ang inyong oras, okay? I give my time. Hindi ko ito gidamot sa inyo. So, you have to listen also. Kaya sabi ni Divine, give and take process. Give and take process. Okay? So, sa PBMA, ang inyong Divine, ang Master Junior Day, nagbigay sila ng batas. At gigayran tayo. Binigay nila, nag-give sila sa atin. So, ano ang i-return natin? Masama? Ano ang i-return natin? Matigas ang ulo? Ano ang i-return natin? Walang pakialam? Sa batas? Sa PBMA? No! Kailangan give and take process. Binigyan tayo ng batas ng ato ministro, ato i-return kabutihan, kabaiton, kay give and take process. Ganun. Hindi lang kung pera ang give and take process, but also your love. Minahal tayo ng ating ministro. So, atin din sila mahalin. Give and take. Nandito tayo sa PBB. Pasalamat kayo na nakapasok tayo sa PBMA. Give and take. So, gitanggap tayo ng ating ministro. Binigyan tayo batas, binigyan tayo ng rosaryo, mga DW. So, ano ato i-give sa ilaha as a give and take process? Di atong alagaan.
Mag-ayos kita sa pagka-misyonaryo, misyonarya, kas give and take. Ganun ang proseso. Okay? Alright, daghang salamat. Hindi na tayo magmaramot. Huwag natin iramot na nagbigay sila ni Divine ng love niya at idamot po nato atong love sa ilaha. So habang may buhay pa, nakahinga pa, so ate po i-share ang atong gugma. Ang pag-ati ng meeting, gugma man na. Ang pag-ati ng conference, gugma man na. Ang pagbangon ninyo ng 2:30 at ang pagrosaryo ninyo, gugma man na. Pag-ibig man na. Ay inyong pagpakabait, pag-ibig man na, gugma. Ang inyong pagpakita doon kang Master Junior sa iyahang higaan during sa mga aktibidades ng PBME, pag-ibig man na. Okay? Naunawaan. Okay. Sabi ni Master, huwag mainggit upang hindi madulas ang iyong kamay paghawakan niya. So, kung ikaw membro, si Master ito, ikaw membro, mainggitin ka. Tapos sabi ni Master, kung hawakan tayo, mayroong inggit sa ilalim ng puso mo, madulas pa rin. Ma-slide pa rin. Meaning, di ka yun mahawakan ni Master. Kay mayroon mang emotion inside your heart na nakabinbin na ikaw ay isang inggitiro. So, sabihin niyo mo, Sister Nit, paano naman matanggal ang pagka-inggit-inggit? Sabi ni Divine, ang inggit ay walang gamot. Kahit nga si Rizal, si Andres Bonifacio noon nag-usap na itong inggit ay sakit na walang makagamot. Walang medisina na makagamot ang inggit. Pero, kung ikay magdasal, magamot yan. Sabi ni Divine. Ikaw magdasal, isabi mo sa Panginoon na ikay nakaramdam ng inggit. Hingiin mo yun na matanggal. Hingiin mo yun na magamot ang sakit na inggit sa imong puso. Sabi ni Divine, magamot yan. Ano maan? Pero, kung ang inggit ay imo ipaswabe, ito ay magkontrol sa iyong sarili, magkontrol sa imong mentalidad, magkontrol sa imong puso, sa imong pagkatao, never talaga yan magamot. Never. Pero kung humble ka sa imong sarili, magpakumbaba ka sa Panginoon, hingiin mo yan, nagamutin niya, mawala yan everybody. Lahat tayo ay may inggit. I do. Marami mayroon ako noon. Pero gi-pray ko na, Divine, ayaw ko mag-inggit-inggit. Hingiin ko nga tanggala ito inggit. Ayaw ko po. Natanggal. Oh, you see? Sabi ninyo, ang inggit ay walang gamot? Yes! Wala gamot na. You cannot buy medicine in the pharmacy to cure that illness, that disease. That is disease. But, prayers at ang imuhang pagmamakaawa sa Diyos, matanggal iyan. And that is the best medicine to cure your jealousy. Okay? Malapit na. Sabi ni Master, totoo ba na ang lahat nating ginagawa ay hindi may tago sa Diyos? Totoo ba na ang ato mga ginagawa dito sa material world ay hindi malihim sa Diyos? Lahat ay paghatulan ng Panginoon, buhay o patay, walang gawaing hindi malalaman ng Diyos. Why? Dahil siya ang may-ari ng inyong katawan at kaluluwa. Don't say, maniwala man kayo niyan. Magic lang. Kaya, kahit marunong na busis si Divine, totoo wala kayong pakialam, hindi kayo siya at siya ay hindi ikaw. Kaya makinig na lang, kawawa naman kayo. Malapit na sana, ngunit nalaglag pa. Sinayang mo ang inyong paghihirap, pira, lakas at luha. Dugo ba talaga ang kapalit kung kayo hindi mapaniwala? Patayin ba ninyo ang Diyos sa sobrang sakit? Huwag na ninyong ulitin yun dahil ang minuto ay mabibilang na lang. Ang mukha ng Diyos ay ipakita sa iba't ibang anyo. Talagang manalilito ka, pero kung puno ka sa panalangin ay makikita mo siya ay isa. Isa lang ang kanilang balahibo. Oh, kaklaro everybody, inom sa akong tubig kay nuuga ako liog. Okay.
sabi ni Divine, walang malihim na ating ginagawa kay nakikita yan ng Diyos. Of course, siya gud ang naglikha sa atin, no? Sabi ni Divine Master, of course, ang Diyos ang maghatol sa inyo, buhay patay. Ngayon, kita buhay, hinatulan na tayo kung ano itong mga kaugaliang masama. Ano ang inyong gina-idol worship, mga kadimunyuhan ba or kabutihan. Tinitingnan na yan ng Panginoon, okay? As a judgment. And then, yung mga patay, anong mga patay? Yung mga taong maka-Diyos kuno, Kristiyano kuno, nagbiblia kuno, nagbasa-basa ng Bible verse, mga good people kuno, pero sa likod, mga demonyo, sa likod, mga sindikato, mga kawatan, mga himatay tao. O see? Mga patay sila sa paniniwala sa Diyos. Wala silang takot, wala silang loyalty, wala silang galang sa Panginoon. Na nandyan man sana ang Panginoon nakasiga iya mata, nagtingin dito sa material world, pero walay respeto. Naunawaan ninyo? Sabi ni Divine, walang gawain na hindi nalalaman ng Diyos. Because God is the owner ng ating katawan at kaluluwa. Kaklaro na, no? So, alam ng Diyos ang mga laman ng ating puso, laman ng utak at ating ginagawa. Kasi siya ang owner ng imong lawas, imong body, at owner ng inyong kaluluwa. Kaya isang pindot lang tayo, tigok. Isang pindot lang tayo, kung malabis na gid tayo, pinduton na ng Panginoon, tsyuk, mayroon ka ng karamdaman. Tsyuk, disgrasya na. Tsyuk, wala na. Tsyuk, patay na. Kasi nga isang buttons lang yan, pinduto ng Diyos eh. Siya gumay-ari. Okay? So, they'll say, maniwala man kayo yan, magic daw. Di ba? Sinabihan kayo ng mga tao noon na, sus, maniwala ka na kang Ruben Iclio, Senyor. Patuo-tuo man na, di ba? Sinabihan kayo yan ng mga taong hindi nakakilala ng Divine. Okay. So, sabi ni Divine, wala kayong pakialam, hindi kayo siya at siya ay hindi ikaw. Kung ang mga ginagawa ninyo noon, kang Master Junior, na inyong tingin kang Master Junior, ay taphaw lamang at hindi talaga tapat, sabi ni Divine, huwag kayong makialam. Ayun nga sinabi niya, mind your own business. Huwag kayong makialam. Okay? Okay. Tapos, kawawa naman kayo, malapit na sana, ngunit nalaglag pa. Yes. Ano itong representation? Yung mga membrong marami ng mga hardship, pain and suffering, sacrifices, mga sentimental values, sentimental memories sa PBM, no? And then marami ng mga miracle sa PBM. Nasaan kayo? Nangalaglag ngayon. Nanguna kamo. Kamo yung mga tinatawag mga transcend missioner. Mga, ano yun? Mga 1,000 Eden missionaire, mga daghan karadyaw ang mga kuang kaniad to mga division, field missioner, eagle missioner, Eden missioner. Nasaan na kayo ngayon? Na malapit na sana pero nangalaglag. Malapit na ang paghukom. Nandito na tayo sa paghukom. Nangalaglag na hinuon. Kaya nga no, atong mga batasan, hilig tayo nga mukontra sa kapwa. Maghitrid sa kapwa. Na hindi man na ang tinuto sa iso sa PBM eh. Nangalaglag ka mo. Sabi ni Divine, sinayang mo ang iyong paghihirap. Anong paghihirap ninyo? Grabe yung paghihirap sa PBM, no? Ang pag-build na lang ng Divine Master Israel noong unang panahon na nagalukdulukdo ka mo ng mga kahoy, bato, balas. Paghihirap ninyo iyan. Paglukdo ninyo ng Kumit House noong unang panahon. Pagpaganda ng Divine Master's Right. And then ang papaganda ng inyong mga delegation at chapter. Nahalos nyo yung mga kwarta ninyo, ginahod-hod ninyo. Inyo na mga paghihirap. Tapos nangalaglag pa. Nabuhos na ninyo inyong mga pira, inyong lakas, inyong luha. Kanang inyong mga pira na kahit 20 pesos na lang sa ilalim ng bra, ginatanggal pa ninyo yun para ibigay ninyo sa attendance. Inabuhos ninyo.
Tapos inyong strength na malakas pa kayo, aswat-aswat kayo ng mga siminto bato, palapala, piku-piku. Sus, gihud-hud na ninyo. Tapos inyong mga luha nga gibuli ka mo. Gipasakitan ka mo kay mga membro kuno sa PBB, mga kulto kuno, di nang luha-luha naman yung mga mata kay nasakitan ka mo. Tapos inyong mga bana, awayon pa ka mo. Inyong asawa, kontrahon pa mo kay nag-attend mo ng meeting, nag-attend mo ng conference. Luha. Di ba? So sabi ni Divine, dugo ba talaga ang kapalit kung kayo'y hindi mapaniwala? Gusto ba na ninyo na makita ang dugo niya? Na kayo'y maniwala talaga sa kanya? Na nagtuturo siya ng kabutihan at kabaitan? Sabi niya, patayin ba ninyo ang Diyos sa sobrang sakit? Yung ato daw pag-hatred sa kapwa, pagpatay iyan sa damdamin ng Diyos, paglagay iyan ng konsumisyon sa iyang puso. Of course, sino bang ama na ikaw daw ama ngayon, tapos ikaw ang nagbigay ng batas? Anong gagawin mo? Maglingo-lingo na lang yung kasi mo lumingon dyan ka na pastilan lamang. Kagahi bag-ulo. Pastilan lamang nga. Bakit wala nang kaunawa ng batas? Di ba na dismaya? Makakadismaya. Dahil tayo mga anak, tayo ang misyonarya sa PBMA, representante, pero ano ang gibigay natin sa Panginoon? Sakit sa puso. Konsumisyon. Sa atong ministro, anong gi-return natin sa iya ha? Love in binigay nila sa atin, protection, healing, prayers, batas, binigay nila sa atin, pero ang atong gibalik, katigas ulo, palaaway, inggitiro, manirang puri, palamura. So yun na atong ginasukli. Unya, di pa mo atin ng conference, di pa mo atin ng meeting, unya, di pa maminaw ng mga message, di pa magrosaryo. Ay sus! Kinsa na nga ama nga dili maugtas. Kinsa na amahan nga dili nga mukalot na lang sa ulo. Nga nasakitan na. Diba is the same representation. Our Almighty Father, Jesus Christ, ganun din, nasasaktan sila. Atong ministro, ganun din, nasasaktan sila sa atong mga kaugalian. Sa ilalim ng balay, kita parents, material parents tayo. Ano atong maramdaman kung ang atong mga anak mga tigas sa ulo? Di ba sakit sa puso? Muratag maugtas na konsumisyon? The same representation, either Almighty Father, Jesus Christ, and din ating ministro. Ganun ay lahang naramdaman, sakit sa puso. And we feel also inside the home. Ngayon ang mga nangyari. Okay? Patayin ba ninyo ang Diyos sa sobrang sakit? Sabi ni Divine, love your enemy. Ayaw ng Diyos na tayo'y mag-away-away. Ayaw ng Diyos na tayo'y mag-hatred, mangutya, magbuli, mupatay ng tao. Ayaw ng Diyos yan. Sakit sa puso na ng Panginoon. Ayaw po na nato ministro. Nasasaktan sila kung tayo gumagawa ng mga masamang gawain. So, unsa man gyud atong gusto? Atong bang patayin ang Panginoon sa sakit sa puso? Huwag na ninyong ulitin. Yon, dahil ang minuto ay mabibilang na lang. See? Ito sinabi ni Divine. Hala, alam ninyo ang daan ngayon pasikip na. Tapos ang minuto, nabibilang na lang. Meaning, nabibilang na lang ang atong minuto diri sa material world. Oh. But if you are good, nandyan sa iyo ang pagsunod sa batas ng Diyos, batas ng gobyerno at batas ng PBMA at ikay nagpakabait, there's nothing to worry. Kasi sabi naman ni Divine, kahit masali ka sa pagsubok o sakuna, mamatay ka, bigyan ka pa rin ng everlasting life doon. So, ang inyong sandata, puhunan ay pagpakabait. Okay? Itong mga masama, nabibilang na lang ang kanilang panahon dito sa mundo. So ngayon, hayaan sila. Kung mupatay silang tao karon, hala, magpakasama sila.
Kasi akala siguro nila na walang hangganan. Akala nila na hindi nakikita ng Diyos, na sila ngayon na panahon no patay ang mga vlogger. Kita yan ng Diyos, no? Kung ikaw noon ay nupatay ng tao, mayroong karma din sa imo. Kung ikaw ay nagsakit ng damdamin ng tao, mo karma gid sa imo, ha? Kaya kung ano ang itinatanim mong masama, ma-harvest mo yan at babalik sa iyo. Okay? So, sabi ni Divine, please huwag na ninyong ulitin kung nakagawa kayo ng masama. Okay? Ang mukha ng Diyos ay ipakita sa iba't ibang anyo. So, ang mukha ng Diyos ay ipakita sa iba't ibang anyo. Meaning, hindi mo alam kung sino yung kaharap mo. Imagine, nasabi dito ni Divine Master na, tingnan mo noon, sabi niya, si Marcos nangako nga mubalik sa Pilipinas. At mayroon ngayon, nubalik sa Malacanang Palace na Marcos. Pangako niya iyan, ha? And din ang realize. Tapos sinabi niya na itong mga ito si Jesus, si Rizal, si Master Junior, si Mungkado, si MacArthur. Di ba nung balik ito sila? Kay ang Espiritu ng Diyos ay mubalik gajud. Di aras siya sa ato paligid. Hindi ninyo alam kung sino yung ginaputya ninyo, gilait ninyo, ginasaktan ninyo. Kaya sinabi ko sa Izo, na dili lagi magasulti-sulti ng mayaot. Kaya hindi ninyo alam kung ang Diyos yan ay nagbalat kayo na nanggamit ng instrumento, hindi nyo pasok, nandiyan lang sa likuran. Gidisplay lang yung tao na yun as material person para pag-testing sa ato kung ano ang atong mga kaisipan. Kung na-apply ba yung sinabi ni Divine, love your enemy. Okay? So, talagang malilito daw tayo. Pero kung puno kayo sa panalangin, ay magkaroon kayo ng guidance at makita daw ninyo ang kilos o gawa ng Diyos na siya ay yun, ay siya. Naunawan? So, daghang salamat Karadyaw ug na-appreciate ko ang inyong time. I wish mayroon kayong nakuha sa atong istorya or mensahe karon ng mga oras. Daghang salamat ug maradyaw na adlaw sa Diyos. Alright. So, sa ngayon na panahon, hindi natin maano kung sino yung kaharap mo. Kasi tingnan mo sa noon, di ba? Si Douglas MacArthur. Si Douglas MacArthur ang nakita nila noon. Pero sinabi ni Divine dito, ginamit ng Diyos. Si Mungkado noon, hindi ko to kilala pero narinig ko lang, ginamit din ng Diyos. Di ba? Sino yung mga tao ngayon na inyong ginakainisan, ginakahitrid ninyo? Hindi mo alam kung ginamit yan ng Panginoon. Di ba? Kaya either you like this person or not, don't say anything. If you see that they're doing good, positibo ang utak mo. Oo, kaya para hindi tayo mawala sa atong pagkamembro sa PBMA. Daghang salamat ug maradyaw na gabi sa Ijuhurot. Si Sister Brother Jake Lorio Domingo. Salamat din Sister, madami ako natutunan. Keep on teaching. Okay. I will continue to share the message of Divine because sabi ni Divine, give and take process, ha? Gimahal ko kayo, mahalin din ninyo ako. Gimahal ninyo si Divine o ang PBMA, mahalin po nato ang atong Divine. Kay binigyan man tayo ng batas, binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng pagkain, protection, wisdom, guidance, lahat binigyan tayo. Di ano atong isukli sa Diyos? Anong isukli natin sa atong ministro? Anong isukli natin sa ating association? Di pagmamahal din. Give and take process. Thank you. And Sister Rosita De Leon, Sister Magdalena Canduli Pacquiao, si Sister Preto Morelio. Thank you too. God bless too. Sister Minda Halig Jimena,
Sister Perto Morelio, Sister Mayu Good naman na, Sister Sister Susan Cascano, Sister Santumin, isang kisap mata ng Diyos, umilos tayong magawa. Dapat, buo, tinuod gano'n dyan. Sister Bridge Rapanan, hello. Sister Brother Julix Paranidiritan, Sister Salvia Barbadillo, Sister Prancing Arellano from Claveria, Cagayan, chapter. Hello, sa ijo diha sa Cagayan. Sister Rosit Dumayan, mayang buntag Inday Mitos. Hello, te. Ang LBC box diyan sa inyo sa Basilisa, nahulog man ato May 2, May 2, May, June, July, August. Siguro mga katapusan siguro ng August ninyo na madawat or first week of September. Kasi 3 months ngayon ang LBC box from here in California. Kasi tinanong ko ang LBC, sabi ko, Kuya, bakit nung unang panahon magpadala ko ng LBC box, isang buwan darating naman sa Mindanao, doon sa Siargao or either sa San Jose Dinagat. Sabi niya, ngayon daw na panahon, ang barko galing Amerika ay mag-stop over sa Taiwan. Isang buwan. Kaya, ang box na pinapadala namin dyan sa inyo, sa sa pamilya at saka sa chapter, sa imo raman to address at Tiroset. So, sabi ng LBC nga, tatakbo daw yan ng 3 months. So, yun na good. Antayin na lang, okay? And i-monitor na ako July naman ta karon, no? August, sa August, i-tracking ko kung nasaan na ang box, okay? So, yun ang update. And then, the LBC box also and the shrine, yung hinulog ko last week, mga darating yun, mga October na po. Okay? So, silang. Patience lang. Ang lahat ay darating talaga. Okay? Alright. Si Sister Rosit Damayan, Sister Rosita Ardelarmente, Sister Soto Mamba, Sister Mila Lamos de Villabeto, Sister Jupay B. Preselda, thank you sa heart po. Sister Minda Halegi Jimena, Sister Miss, permayo ko maula, hey, why problema sis? It's better to late than never. Sister Fanny Cabelida, hello. Si Brother Stan Islaw Gloria. Si Sister Santa Olala Santa Ana. Si Sister nangyari sa akin, I love my enemy. Very good. Kung may kapitbahay kayo na maldita, palaaway, maramot, chismos na yung gitirala, padala inyong hilasan o sudan. Love your enemy, good day. Inyong shiran po. Pag mayroon kayong niluto na pinakseo o sinabaw, niya na inyong birthday party, invite po ninyo, eh. Love your enemy, good. Okay. Sister Annalisa Valero Gabatan, hello. Ang Sister Rosita de Leon, Sister Brother Danilo Puronda, Brother Paterno Lacento, teacher watching from Cebu. Hello, Cebu. And Brother Manuel Ret, and Sister Elenita Galerundag. Tutuyan, Sister, kahit gaano, kasi lang kadami doon ako, dami. Oo. And Sister Lily Paghubasan, Sister Brother Jik Glorio Domingo, Sister Jima Manaay, kaya gusto kong malaman kung meron kayo ng chapter dito. Pero pag muli ko po na to sa chapter nila. Okay, mag-message ako mamaya, Sister. Kang Sister Wing, kung may chapter sa Hong Kong. Sister Julita Shah, Sister Brother Wilmar Haranilia, Sister Almadine Edward, okay, Sister Annalisa Barugabatan, and Sursita De Leon. Salamat, mami, sa imong mga sacrifice na gano'n na yung nagapahinumdum ka na ako sa GS social media. God is good. Binigyan ako ng lakas ni Dibayan nga makayaw-yaw sa ijo. Okay, good night na. Kaya hapin alas 9, mapahinga na si Sister Mitos. O magtirapi na ako sa akong likod. Manghaplas na ako sa akong coconut oil. Sa akong mga
mga paa. Kay parang mga arthritis. Wala mo na, kana kaedad-edad na ta. Noong unang panahon, ng akong haplas lotion, humot-humot na. Nga akong mga perfume, chup, 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 perfume. Pero karon, akong haplas, niluto na coconut oil. Tapos nilagyan ko ng laurel, nilagyan ko ng dinukdok na ginger, tapos nilagyan ko ng rosemary na dahon. Halo-halo ko yun. Giluto, giluto. Tapos karon mo na akong panghaplas, everybody na. Humot-humot na kayo ko, o kanang murag dalagang bukid. Naman ang panahon, sus! Humot-humot, bango-bango na ako mga perfume, ako mga sabon, mga lotion. Karon, nanimaho na ako og medisina. Pero katawa lagi hapon ta, no? Okay, marami mga sekreto. To stay beautiful and young. Smile lagi hapon, bisa kung nanimaho na tagipikasin. Mga omega painkiller. Okay, take care. Good night. I love you everybody. Thank you Divine Master and Master in this day sa inyong paghatag na og lakas o yung mind na naka-share sa mga membro sa PBM. Daghang kay salamat Master, magpahinga na ako. Please protect us, guide us and bless us. And hingin ko palagi na itong mga karamdaman namo amo gid ni masungsong Divine, amo ni makumbati ka jud namo ini na makatungtong pa kami pagbalik sa San Jose Dinagat Divine Master. Thank you so much og have a wonderful night. Salamat sa inyo guys. Bye bye. Okay?